Good afternoon, ladies and gentlemen. According to the book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 and 11, there is a time for everything and season for every activity under heaven. He has made everything beautiful in its time. Today, we have been invited here to share Mr. Pereira and Miss Garcia a very important moment in their lives. In the time they have been together, their love and understanding of each other have grown and matured. And now, they have been decided to live their lives together as husband and wife. In the book of 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, it has been said that love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoings, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. To formally seal this love forever, let us begin this very momentous ceremony as I call on Pastor Gil Pascual, our officiating pastor. The best man of the groom, Mr. Yamir I. Pereira. The loving and supportive parents of the groom, Mr. Rufo B. Pereira Jr. and Mrs. Marcelita I. Pereira. The most blessed man today and forever will be the groom, Mr. Jeric I. Pereira. Of course, here with us today, the chosen and blessed principal sponsors, starting off with Pastor Robert D. L. Lacanilao and Mrs. Teresita P. Dagdag. Pastor Reggie M. Santiago and Mrs. Milagros C. Pascual. Mr. Rudy D. Cruz and Mrs. Margie B. Castro. Mr. Adel C. Escorpizo and Pastora Sharimel B. Soriano. Mr. Cesar Sosimo G. Gumabon and Mrs. Gregoria M. Cruz.
Mr. Alex L. Vinuya and Mrs. Irene V. Ligon. Mr. Joseph A. Beltran in the person of Jerome Gito together with Mrs. Nerissa V. Tamaray. Mr. Cesar T. Abo and Mrs. Maxima A. Janicio. Mr. Joey Q. Serna and Mrs. Geraldine E. Padua. Mr. Gary R. de Guzman and Mrs. Christine G. Deligero. Mr. Gary S. Garcia and Mrs. Rodora C. Calderon. Mr. Tommy C. Cruz and Mrs. Carmelita G. Rayo. Mr. Dario G. Cruz and Mrs. Janine D. Ignacio. Mr. Larry D.C. Ignacio and Mrs. Miriam I. de los Santos. Mr. Emelito D.S. Sarcos and Mrs. Michelle Marin de Dios. We also have our secondary sponsors to light up the couple's way of life. We have Mr. Mark T. Ignacio and Dr. Aimee D. Esguerra. Mr. Daniel V. Ignacio and Miss Faye G. Escanio. To bind the bride and the groom to an everlasting union, here are Mr. Gerson M. Valdemosada and Miss Ella May C. Garcia. Mr. Raynel I. Albao and Miss Katrina G. Pastrana. The oneness of marriage, let me call on Mr. Steve Angelo C. Garcia and Miss Joanna Kate D. El Pinaro.
Mr. Len Cyrus P. De Los Santos, and Miss Eliza V. Ignacio. To assist the couple in seeking spiritual blessing for their union and inviting a divine presence into their marriage, we have Mr. Joshua I. Alpindo and Miss Janelle C. Nunez. Mr. Timothy John C. Cruz and Miss Micaela Joy G. De La Cruz. Now, to carry the Word of God, the Bible bearer, we have Elnathan S. Cruz. To carry the symbol of love forever, please welcome the ring bearer, Athena Rain G. Talubad. To carry the symbol of treasure, the coin bearer, may I call on Jeric C. Cristobal. Let us also welcome the dazzling flower girl with their escorts, Rachel Sarah C. Hambre. Rain Gracia M. Edok and Rich Grand M. Edok. Princess Jillian C. Punsalan and Prince Carl C. Punsalan. Alison C. Calderon and MJ Ignacio. Hey everyone, thanks so much for watching this cover. We're going to do finally get this cover along with all the other ones on Amazon iTunes. Rinsel M. Lacaba and Prince Liam B. Manalastas. Ray Naomi C. Barredo and Mac Ethan B. Gasapo. We also have our little groom with the little bride, Prince J.M.T. Ignacio and Kensei C. Lara.
The success of this ceremony will not be possible without the full support of the Maid of Honor. Let us all welcome Engineer Eunice C. Garcia. The very loving and supportive parents of the bride, Mr. Edilberto S. Garcia and Mrs. Cleotilde C. Garcia. Our banner bearers, Nanay Milagros S. Garcia, Lola Pastora Shapko, and Lola Barbara Kaliwag. Also, our banner bearers, Inang Arceli C. Cruz and Marlon Jr. V. Cruz. With beauty, but with a heart firmly anchored in faith. As she steps into this beautiful new chapter of her life, let us all celebrate the remarkable woman she is, our beautiful bride, Miss Rebecca Cruz Garcia. For the promises you've kept and every need you've met, Lord, I'm so grateful you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, and God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Now, I am inviting
inviting every one of us to please rise. Today is indeed a beautiful day of union and love, a testimony of God's faithfulness. Kaya naman po sa hapon na ito, let us take this wonderful opportunity to lift our hearts in worship as we sing the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mga minamahal, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nagkatipon sa harap ng Panginoon at mga saksing naririto upang ipagdiwang ang pag-isang dibdib nila Jeric at Rebecca sa banal na kalagayan ng matrimonyo. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito at inipon mo kami upang makiisa at saksihan ang himala ng iyong pag-ibig at ang kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu na magbubuklod sa dalawang ito upang maging isa. Ang araw na ito ay tinakda mo upang sina Jeric at Rebecca ay magsimula ng panibagong buhay mag-asawa. Gayunpaman, ibinibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at kalwalhatian. Pagpalain mo ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen. Let us now hear the scripture from the book of Genesis chapter 2 verses 18 to 24. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya ang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Pare na po tayo makupo. Okay, isang magandang hapon po sa bawat isa na narito, na nakikisa sa pag-isang dibdib nila Rebecca at Cherry. Salamat po sa mga ninong at ninang na nandito, sa mga bisita. Bigyan ko lang po kayo ng konting mensahe patungkol sa kung ano po ba ang kasal. At ang message po natin ngayon, God design for marriage. Ang disenyo po ng Diyos patungkol sa kasal. Unang-una po na dapat po nating malaman na ang marriage po is sacred. Pag sinabi pong sacred, ito po ay banal. Bakit po banal? Kasi po ito ay plano ng Diyos. Ito po ay idea ng Diyos. Noong pong likayin ng Diyos ang lahat ng bagay, ilikha po niya yung araw, ilikha po niya yung mga halaman, isda, mga hayop sa loob ng 5 araw. At yung ika-6 na araw po ay nilikha po ng Lord ang tao. At nung nilikha po ng Diyos ang tao, isa lang po ang nilikha, si Adan. At pinaubaya po kay Adan ang pagpapangalan sa lahat ng mga hayop at lahat ng living things. Pero nakita po ng Diyos, sabi po niya, the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him. Sabi ng Lord, hindi maganda sa tao ang nag-iisa. Kaya ang ginawa ng Panginoon ay pinatulog po si Adan at kinuha ang isang tadyang at ginawa ang isang babae. At paggising po ni Adan, ito po ang sabi niya, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang tinawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. So nilikha po ng Diyos ang tao at inilagay po ang binigyan po ng babae for companionship. So sabi nga, it is not good for a man to be alone. Kaya nung nakita ni Adan, si Eva, nasabi niya, sa wakas. Meron ka ba, Jerix, nasabi mo na sarili mo, sa wakas, dumating din si Rebecca sa buhay ko. So, ganun po ang nangyari. So, nagkaroon po siya. Kasi po, ang purpose talaga niya is for companionship. At pangalawa po, ay for procreation. So, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. And God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. So nilikha rin po, ginawa po ang marriage para po unang-una ay magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak. And then sabi ng Lord, and God blessed them. Biniles po. Kaya po kapag ka po nagkaasawa na, napansin ko rin po sa buhay ko,
na pag dumating yung time, nagkaasawa ka, kung kailan ka nagkaasawa, nung ka nakakaipon. Nung binata ka, hindi ka makaipon. Kasi wala pa yung God bless din eh. So, yun po ang pinakamahalaga ron. Una-muna po for companionship and for creation. At ito rin po ay larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kaya sabi nga po sa Ephesians chapter 5:22, mga babae, yan, sa mga babae po, hindi lang po ito kay Rebecca, kundi sa lahat ng mga babae, sa mga dalaga at sa mga may asawa. Ito po ang tagubilin ng Bible. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng papasakop ninyo sa Panginoon. So, Becca, bilang isang magpapakasal kay Jerry, ay yun ang kabilin-bilinan ng Panginoon. Magpasakop sa kanyang asawa. So, kasi ang mga babae, may tendency kayan kapag pag may pinag-aralan, o may siya yung kumikita sa yung malaking sahod, ang tendency siya yung manguna. Pero ang Bible, hindi po yun ang design. Ang design po ng Bible, magpasakop ang mga babae sa kanyang asawang lalaki. Becca, kaya mo pong magpasakop kay Jerry. Parang hirap kaya itong sumagot ah. So yun po talaga, kailangan magpasakop ka, Becca. At yun ang sinasabi. Kaya lang, maraming mga babae, talagang mahirap sa mga babae ang magpasakop eh. Tama Eka, sila ang ulo, pero ako ang laig. Ibabaling ko sila kung saan gusto. Diba? At meron ding yung mga babae rin meron silang tinatawag na pinagbabawal na teknik eh. Yung tinatawag na pag hindi napasunod yung lalaki, sige ka. Ito yung pinagbabawal na teknik. Outside di kulambu ka. So kaya po napipilitang sumunod ang mga kalalakihan. So hindi dapat ganun, mga kapatid. So dapat magpasakop tayo sa ating asawa, sa mga babae. At ito naman ang bilin sa iyo, Jeric, sa Ephesians chapter 5:25, mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. So si Becca, magpapasakop, si Jeric naman, mamahalin ang kanyang asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo, inalay niya ang kanyang buhay. So kaya mo bang ialay ang buhay mo para kay Rebecca, Jeric? Kayang-kaya. Kaya mong ialay lahat ng sweldo mo kay Rebecca? Nasa kanya na lahat. Kasi basihan din yun. Kung yung sweldo hindi maibigay, buhay pa kaya, no? So, kaya, sabi ron, mahalin mo ang iyong asawa. So, yun nga, una, design na, ang marriage ay banal dahil ito ay larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ang pangalawa, napakisilan po ng mensahe ko, marriage is permanent. Alam niyo po ba, nasa buong mundo, meron na lang pong dalawang lugar na kung saan ay walang diborsyo. Unang-una po sa Pilipinas, wala po tayong diborsyo. Pangalawa po, sa Vatican City, wala rin pong diborsyo ron. At ito naman po ang design talaga ng Panginoon na walang diborsyo. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus, naayon ba Eka na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawang babae? Sabi ni Jesus, ano bang sinulat ni Moises? Sabi po ni Moises, matapos bigyan ng kasulatan, pwede nang hiwalayan. Pero sabi ni Jesus, hindi yan ang design ng Panginoon. Sabi ni Jesus, subalit sa simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. So, kapag kayo'y lumagay na o nagpakasal, yun ay tinatawag na permanente na yan. Kaya nga, may tatanong ko si Jeric, alam mo ba ang English sa habang buhay na pagkabilanggo? Alam mo ba? Married.
Correct. Hindi lifetime imprisonment. Kasi kapag kayo nagpakasal, habang buhay ka nang nakabilanggo sa piling ni Becca. At ikaw din, Becca, habang buhay ka nang nakabilanggo. Kaya nga may nagtanong, Pastor, ano ba pagkakaiba ng complete at finish? Diba, pag kami nakita tayong project completed, project finish. Pero ang pagkakaiba nun, kapag ikaw ay nakatagpo ng tamang babae o tamang lalaki, you are complete. Pag namali ka ng pagpili, finish ka. Kasi habang buhay na ang kasal eh. So wala nang ano yan eh. Wala nang hiwalayan. At the same time talagang walang divorce dito sa Pilipinas. Kaya kayong dalawa, mag-isip-isip kayo hanggat hindi pa kayo nagkapipirmahan. So may mga reason kung bakit tayo nag-aasawa. Unang-una, kadalasan ngayon na nakikita natin nagpapakasal kasi buntis na. Dati kasi kapag kinakasal, kabilugan ng buwan. Ngayon kadalasan nagpapakasal, kabilugan ng tiyan. So napipilitan na magpakasal kasi nga wala na, buntis na. At yung iba naman, kailangan na kasi nagkakaedad na. Ako po kasi nung nagpakasal ay 33 na po ako noon. Halos lahat pinipilit na akong magpakasal. Sabi ng mga matatanda, ano ba naman yung yanhil? Humahaba ang usbong ng kalabasa, walang bunga. Parang, pagka nakakaedad ka na, parang napipilitan ka ng magpakasal kasi nga, may edad ka na. And hopefully, hindi naman yun ang dahilan, ano? Yung iba naman talaga, nagpapakasal for security reason. Maaaring may kayang lalaki, kahit hindi nagmamahalan, nagpapakasal. Alam nyo, isang bagay na nakita ko, sa buhay natin kailangan talaga tama ang reason kung bakit kayo nagpapakasal. Nung kami po ay nagpakasal, pumunta po kami sa, may seminar po yun eh. Kami lang po dalawa ni Mrs. yung, hindi ko pala po siya Mrs. Girlfriend ko pala siya nun. Yung magse-seminar. At personal po ang ginawa po sa amin ng counselor. Ang sabi po sa akin, ang tanong, bakit kayo magpapakasal? Siyempre, with all my heart, sincere naman po yung answer ko, kasi po kami ay nagmamahalan. Tama po ba yun? Yung tamang sagot ko po sa counselor, kami ay nagmamahalan. Ano niyo po ang sabi ng counselor? Mali. Dapat kaya kayo nagpapakasal kasi handa na kayo. O nga, ano? Sabi nga, pagka nagmamahalan lang, pwedeng lumipas yung pagmamahal eh. Kailangan pala pag nagpapakasal ka, handa ka na physically, spiritually, emotionally, at the same time, financially. At naisip ko rin naman ng uli, na hindi talaga sapat yung pag-ibig na wagas. Kailangan din ng pambili ng bigas. Di ba? So, kailangan talaga bago kayo magpakasal, hindi lang nagmamahalan. Feelings, pwedeng lumipas yan. Maring mahal na mahal nyo yung bawat isa. Pagka dumating yung time na nagkakilala na kayo, nawawala yan. Pero dapat handa kayo. At gusto ko sabihin sa inyo, kayong dalawa, na magpapakasal ngayon, magpapakasal kayo, manunumpa kayo sa harapan ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga ninong, mga abay. At higit sa lahat, manunumpa kayo sa harapan ng Panginoon. Hindi lang kayo sa mga ninong nyo, hindi lang kayo magsusumpahan sa isa't isa. Susumpa kayo sa harapan ng Panginoon na kayo magsasama sa hirap at ginhawa hanggang sa kayo paghiwalayin ng kamatayan. At ang sabi sa Bible, kung kayo'y manunumpa sa Lord, sabi sa Mangangaral chapter 5 verse 4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Magbuti pang wag ka ng mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong babayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So kapag mangangako kayo, lalong-lalo na ngayon, mangangako kayo sa harapan ng Panginoon, tuparin nyo lahat ng pinangako nyo.
unang-una sa bawat isa sa inyo. Same time, yung pinangako nyo sa Panginoon. Wala nang bawian yan. So marriage is permanent. Pangatlo na gusto kong sabihin sa inyo, marriage is separation. Dapat talaga sa mag-asawa ay bubukod. Alam nyo, in Genesis chapter 2:24, si Adan at Eva pa lang yun po yung tao nun, unang ikinasal. Pero sinabi na po rito, ito ang dahilan, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa. At sila ay magiging isa. Wala pa pong biyanan si Adan at Eva, pero sinabi na po na iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama't ina at sila ay magsasama. So, kailangan talaga sa mag-asawa ay bumukod. May kasabihan nga po tayo, para magkalapit-lapit kayo, maglayo-layo kayo. Kasi the more na nandun ka, nakapisan ka sa iyong mga magulang, mahirap yon. Hindi mo mapapalaki ng maayos ang iyong anak kasi merong mga lola at lola na konsentidor. Yan. Kaya, mga Rebecca, Jerry, utang na loob, bumukod kayo. So, yun, marriage separation, kailangan talaga nakabukod. At alam nyo, yung sabi sa Bible, bubukod, iiwan, 3 beses pong sinabi sa Bible. Pag 2 beses, mahalaga. Pag talagang 3 beses, sobrang halaga. At napakahalaga na kayo ay bumukod. At panghuli na, tapos na tayo. Pwede nakahanda na may pagkain dyan. Ang marriage is unity. So, kailangan yung magkaisa. Ang babae at lalaki talagang magkaiba yan eh. Ang babae po, detalyado yan eh. At alam niyo po ba, lahat ng kung bakit po nagkaganyan yan, si Rebecca ang lahat ng nag-ano yan, nagplano. Detalyado sila sa mga isusuot, lahat detalyado. At may mga pagkakataong pa nga na hindi nagkakasundo yung mag-ina, si Becca at saka si ito, dahil nga si Becca sobrang detalyado eh. Talagang kumukonsulta pa sa akin. Talagang, pastor, ganito, ganyan, gumagin niya yan, sabi sa akin. Kasi gusto niya talaga, in details, lahat nasa ayos. Kaming mga lalaki, ang gusto lang namin, makasal eh. Matapos ang kasal, tapos na. Ganun lang naman kami, wala na kami, mga detalye pa, yung mga kaartihan na yan, wala sa amin yan eh. Pero yung mga babae, maaarte talaga yan. At gusto kong sabihin sa'yo, Jerry, ang mga babae, parang adobo yan, hindi kumpleto kung walang toyo. Kaya, ewan ko sa'yo kung bakit ka pa mag-aasawa eh. Ayan, nasa lang po natin. Pero talagang gano'n talaga. So, uunawain mo yung babae. Meron nga po isang kwento, nagpe-pray siya, nakadress sa isla. Lord, sabi niya, igawa mo ako ng tulay papunta sa kabilang isla para hindi na ako namamangka. Sabi ng Lord, alam mo anak, mahirap yan. Sige na lang Lord, ibahin ko na lang. Gusto ko na lang pong maunawaan yung babae. Sabi ni Lord, ilang linya bang tulay ang gusto mo? Mahirap talagang unawain ng babae, Pastor Reggie. So, pero sa kabila nun, na ang mga babae magkaiba sa atin, yung mga lalaki naman po talaga, ano yan eh, hindi naman kami detalyado eh. At ang mga lalaki, tandaan mo yung Becca, sa una lang sweet yan, parang juicy fruit. Hindi totoo yung sweet na sweet, yung lagi kayo hinihintay. Ako man una rin sweet ako eh. At naihintay ko yung misis ko na pagtsatsagaan ko. Pero ngayon, pag matagal na mag-ayos, tinotopak na ako. So, ganun naman. Ganun talaga yung mga ano. Pero sa kabila nun, magkaiba kayo ng kultura, magkaiba ng pamilya na kinagisnan. Pero isang bagay na gusto ko sabihin sa inyo, dapat magkaisa pa rin kayo. Isang bagay lang na natutunan ko para maging successful ang marriage nyo. Ibigin nyo ang Panginoon ng higit sa lahat. Kapag mas mahal nyo ang Panginoon sa isa't isa, ang Diyos ang maglalagay ng pag-ibig sa inyong puso. Yun lang po ang mensahe ko. Pwede kayong tumayo? Pwede pong pakibigay ang mic. Teka, ikaw ba ay kusang loob na naparito upang makipag-isang dibdib kay Jerry? Opo, Pastor. Sigurado ka?
Opo. Jerry, ikaw ba ay kusang loob na naparito upang makipag-isang dibdib kay Rebecca? Siguradong sigurado, Pastor. Ano? Sige, palakpakan niya natin sila. Okay. Sige, Jerry, meron kaya tang inihandang sumpa o pangako sa harapan ng Panginoon at ni Rebecca? Sige, maaari mong mag-harap kayong dalawa. Sabihin mo yung pangako at sumpa mo sa harap ni Rebecca at ng Panginoon. Rebecca, saksi ang Panginoon na itong sumpahang ito ay hindi matatapos lang ngayon. Itong sumpahang ito ay titindigan ko bilang isang lalaking lalaki. Hindi ako magsasalita sa harapan nila, lalong-lalo ng pastor ko dahil nakakahiya kung di ako tutupad doon. Kilala niya ako, kilala ako ng magulang ko. Hindi ako magbibigas ng salita nang hindi ko gagawin. Mahal na mahal kita. Sinusumpa ko ito. Sa katunayan, ngayon lang ako nanumpa eh. Kasi ang sinabi ng Biblia, oo lang, hindi kung hindi. Pero ito ay sinusumpa ko sa saksi ang Panginoon. Mamahalin kita. Tulad ng sinabi ni Pastor, handa akong ialay ang aking buhay. Yan. Alam mo yan. 0-0 balance na yata yung ATM ko. Nasa iyo na lahat. Sa pangalan ng Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Rebecca, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan ka. Mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang tayo'y paghiwalayin ng kamatayan, alinsunod sa utusan ng Diyos. Ito ay sinasabi ko mula sa puso, hindi lang sa nguso. Yan, Pastor. Sige, ikaw naman, Rebecca. Mahal na kita kahit di pa kita nakita o nakisama. Ang mahalin ka sa pagitan ng maraming milya, bundok at dagat ay hindi maikukumpara sa kahit anumang haba o tagal ng isang relasyon na naranasan ko o nakita ko sa iba. If I can love you from a distance, then nothing and no one can stop me from loving you today, tomorrow, and for the rest of our lives. Especially now that we are finally together and that God will bless us as one. Pangakong tatanggapin, pipiliin at ipapanalangin ka araw-araw. Kasama kang maglingkod habang buhay sa Panginoon. I so love you, Jeric Ignacio Pereira. Sa pangalan ng Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Jeric, upang maging asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa kautusan ng Diyos, ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Yun. At this moment, to bring here the Bible, may I call on El Nathan S. Cruz. All scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth and rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living. Becca,
Jeric, ang Bible ang magiging gabay nyo sa inyong pagsasama, sa inyong pamumuhay. At ito rin ang bili ng Lord kay Joshua. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may be careful and do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, pwedeng magbatuhan ng verse, pero wag mong babatuhan ng plato. Okay? Salita mo ay tanglaw ko, sa akin ay pumapatnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So, ang salita ng Diyos, ang inyong magiging gabay sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Here with us to give the coins, Jeric C. Cristobal. Ito po ay simbolo ng pagpapala, ng blessing ng Panginoon. Kunin mo, Jeric. Yan. Okay. Hawakan yung dalawa. Sabi sa Deuteronomy chapter 28, verse 3, ay pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan, pagpapalain niya inyong mga anak, lupain, pati ang mga hayop. Pararamihan niya inyong mga anak, baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng arena. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. I pray, pag-pray ko kayo, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po ang kabuhayan ni Jeric at Rebecca. Pagpalain mo po, Panginoon, sila. Makatulad po sila, Panginoon, sa isang punong natanim sa tabing batisan, sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. Dinidiklara ko po na sila ay ulo, hindi buntot. Sila ay magpapautang, hindi mangungutang. Pagpapalain mo lahat ng gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang hanap buhay, at ang kanilang tahanan, at ang kanilang bubuhing pamilya. Salamat po, O Diyos. Amen. Let me call on Mr. Daniel V. Ignacio and Miss Faye G. Escanio to bring here the candles. Jeric, pare ba yung lumuhod? Pero pakiano mo yung sige. LJ? May we have Mr. Gerson M. Valdemosada and Miss Ella May C. Garcia to affix the veil. Veil, it is symbol of God's covering and protection. It is the love will protect your marriage. Ito rin ang simbolo ng pagpasak ng babae sa kanyang asawang lalaki at pagprotekta ng lalaki sa kanyang asawa. Song of Solomon 4 verse 1. Behold, you are beautiful, my love. Behold, you are beautiful. Your eyes are doves behind your veil. Your hair is like a flock of goats.
leaping down the slope of Kilian. Here with us to lay the chord, Mr. Steve Angelo C. Garcia and Miss Joanna Kate T. L. Pinarok. Chord is a symbol of oneness. God is the author of unity. Matthew 19:5 and 6, and God said, "For this reason, a man will leave his father and mother and unite with his wife, and the two will become one. So they are no longer two, but one. No human being must be separate them what God has joined together." Yung chord na yan ay simbolo na kayo ay pinag-isa na ng Panginoon sa hapong ito. May I call on once again Mr. Len Cyrus P. De Los Santos and Miss Eliza V. Ignacio to remove the cord. Now may I call on Mr. Rainiel I. Albao and Miss Katrina G. Pastrana to remove the veil. Pwede na kayo umupo. Teka. To light the path of the bride and the groom, again may I call on Mr. Mark T. Ignacio and Dr. Aimee D. Esguerra. Candle lighting is a symbol of God's illumination and righteous living. Psalm 97 verse 11. Light shine on the righteous and the gladness of the good. Jesus spoke. I am the light of the world. He said, whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Yan. At this juncture, the groom and the bride will light their candles. Yan. Remain ko yung... Sige. Alam mo kaya na ni Pastor Reggie nung siya yung nagkasal. Hawakan niyo yung kandila. Hawakan niyo yung kandila. Dalawang kandila. Maaari ba? Yan, tanong kay Sir. Maaari po ba na dumating yung time na mawala yung pagmamahal ni Becca kay Jerry? Tanong ko po sa inyo lahat. Hindi kayo makasagot. Possible yan eh. Hindi naman sa lahat ng panahon matindi yung emosyon natin. Maaaring may nagawa si Jerry na hindi nagustuhan ni Becca at bigla na lang ng lamig. Patayin mo, Becca. Hipan mo. So ngayon, kapag halos nanlamig na si Becca at nawala yung pagmamahal, Jerry, ikaw ang mag-iilaw kay Becca. Sindihan mo ngayon ang ilaw ni Becca. Si Jerry, hindi ikaw ang lalapit, Becca. Maaari rin ba na si Jeric mawala yung pagmamahal kay Rebecca? Possible din. Patayin mo, Jeric. Yan. So ngayon, Becca, anong gagawin mo? Sindihan mo inyong ilaw para mabalik yung pagmamahalan. Nako, namatay na. Yan. Maray siya sindihan. Yan. Sige, sindihan yung parehas.
Sabay kayo ha. Tagal magsindi. Napudpud yata. Yan, di po tayo matatapos ang hindi na ganyan, ha? Kailangan magsindi yan. Ayaw talaga. Yan. Ayan. Okay, tayo nyo dyan. So, ngayon naman Becca, Jeric, maaari yung tayong dumating yung panahon na mawala yung pag-ibig nyo sa isa't isa. Pwede nyong hipan yan. Anong gagawin nyo ngayon? May mamamagitan sa inyo. Meron Diyos na magbubuklod sa inyo. Sige, sindahan nyo ngayon. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the light of this world. Sa inyo nga halagaan nun. Nung simbolo ng pagsisindi ng kandila. Now may I call Athena Rain G. Taluban to carry here the precious ring. Sige. Ang singsing ay simbolo ng kadilisayan ng tapat na mag-aari sa inyo. Ang pagkasama, ito ay bilog na nagpapahiwatig ng pag-ibig nyo ay dapat sa isa't isa, ay dapat walang katapusan. Ito lang ang simbolo na mananatili sa inyo magpakailanman. Jeric, kunin mo yung singsing. Titigan mo sa mata sa mata. Si Rebecca. Kunin mo yung singsing. Sige, suot mo. Sabihin mo kay Rebecca, pwedeng paki-assist nung ano. Sabihin mo, Rebecca, ibinibigay ko ang singsing na ito bilang simbolo isang simbolo ng aking walang hanggang pag-ibig. ng aking walang hanggang pag-ibig. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Ako'y magiging tapat sa iyo Ako ay magiging tapat sa iyo habang ako'y nabubuhay. habang ako ay nabubuhay. Sige, pwede mo na isuot. Becca, kunin mo ang singsing. Sabihin mo. Jeric, ibinibigay ko ang singsing na ito ang singsing na ito bilang simbolo ng aking walang hanggang pag-ibig. bilang simbolo ng aking walang hanggang pag-ibig. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Ako'y magiging tapat sa iyo Ako'y magiging tapat sa iyo habang ako'y nabubuhay. habang ako'y nabubuhay. So ngayon naman, meron po silang ni-request na kanilang magiging ceremony na yung paghuhugas ng paa. It is sign of seeking spiritual blessing for the union of couple, inviting the presence and showing submission to each other. Yung paghuhugas ng paa gaya ng ginawa ni Jesus, simbolo ng paglilingkod. Sige, To assist the couple in seeking spiritual blessing for their union and inviting a divine presence into their marriage, may we have Mr. Joshua I. Olpindo and Ms. Janelle C. Nunez, and Mr. Timothy Jan C. Cruz and Ms. Micaela Joy G. De La Cruz. Jeric, ikaw muna ang maghugas ng paa ni Becca.
sa bawat isa. Parehas yung paglilingkuran ng bawat isa. Okay? Balik na kayo sa dati. On behalf of the groom and the bride, I would like to acknowledge the presence of our dearest principal sponsors who today provide an official witness in this ceremony. Your support, guidance, and wisdom to the couple over the course of their wedded lives will always be significant and highly appreciated. Mga minamahal na ninong at ninang, kayo po ay tumanggap ng panibagong responsibilidad sa inyong inaanak na si Jeric at Rebecca. So, responsibilidad niyo po na sila ay bigyan ng magandang payo, turuan, gabayan, lalo na kung sila ay dumadanas ng pagsubok sa kanilang pagsasama. Kayo rin po ang magiging gabay nila at magiging halimbawa sa panibagong buhay mag-asawa. At this point, to ask the Lord's blessing for the couple through a prayer, it is my great honor to call on the man full of wisdom and faith, one of our principal witnesses to the vow of the couple, the anointed man of God, Pastor Reggie F. Santiago. Magandang gabi, hapon po sa inyo lahat. May I invite all the principal sponsors please, na pwede po bang lahat na tumayo, lahat ng mga ninong at ninang. At bilang isang pastor din at bilang isang ninong din ni Rebecca at saka ni Jeric. May tatanong lang muna po ako sa inyo no, bago po natin sila ipag-pray at i-bless sa isang prayer. Tinatanggap niyo po ba na maging pangalawang magulang ni Jeric at saka ni Rebecca? Parang makakaunti lang ang kausap ko Okay, tinatanggap niyo po ba? Tinatanggap niyo po ba na isang araw kung sakasakali po ng kanilang mga magulang ay pumanaw, kayo po ay tatayo bilang kanilang pangalawang magulang? Tinatanggap niyo po ba na kung sakasakaling sila po ay kapusin financially, kayo po ay handa ding tumulong sa abot ng inyong makakaya? Tinatanggap niyo po ba na kung isang araw po itong dalawa gustong maghiwalay, ang gagawin po natin ay bilang mga ninong at ninang ay ibabalik natin sila sa isa't isa? Tinatanggap niyo po ba? Parang may hinaho yata. Tinatanggap niyo ba? Tinatanggap niyo po ba na kayo ang magbabayad sa reception pagkatapos po nito? Parang hindi na po yata. Okay. Anyway, tayo pong lahat po ng mga ninong at ninang, can you please stretch out our hands towards the couple? Hindi ko na po kayo yayain sa harapan kasi napakadami po natin. Let us stretch our hands towards the couple and let me pray for them in behalf of us. Lord, maraming salamat po sa dalawang ito. Lord, thank you. Lord, for you have said in your word, Lord, that even if one soul comes back to you, the whole heavens and the angels rejoices. And today, O God, narito po, Panginoon, ang iyong mga anak, si Jeric at si Rebecca. Hindi lang po nagbalik loob sa iyo, kundi, Panginoon, natagpuan nila ang isa't isa para sa iyo. At Panginoon, narito kami bilang mga magulang, pangalawang magulang. We are stretching our hands towards them. And today, O God, we are prophetically and apostolically releasing our blessings to them. Not only, O God, the blessings, Father, but the favor of the Lord day after day, every minute and every hour. Lord, ang dalangin namin, Panginoong Diyos, kung paano mo kami tinuruan ng wisdom, ibigay mo rin ito sa dalawang ito. Kung paano mo kami binigyan, Panginoon, ng maturity, we are releasing the same, Father, to this couple today. And Lord God, right now, bilang mga magulang, we are releasing the blessings of the fathers and we are releasing the blessing of the mothers, that they will live well in the land of the living, that they will experience open doors and open heavens every day of their lives. And Lord, not only to their lives, Father, but to their children and to their children's children. Lord, maraming salamat po at sa pamagitan ng pagtutuon ng aming mga kamay, Lord God, pinagpapala namin sila bilang pagpapala ng kanilang mga magulang. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Thank you, Pastor Reggie, for that sincere prayer and blessing to the couple. Before we proceed to the pronouncement of blessing to the newlywed couple, let us all make everything official. So at this point, everyone will witness the groom and the bride as they sign their marriage contract that will seal this ceremony.
Okay na yun? Of course, that will also be signed by our officiating pastor, Pastor Gil Pascual. Also, for the official signing of our beloved principal witnesses, marking their meaningful role in this wedding, may I now call on Pastor Robert D. L. Lacanilao and Mrs. Teresita P. Dagdag. May I call on Pastor Reggie F. Santiago and Mrs. Margie B. Castro. The rest of the principal sponsors will be requested to sign the contract after the wedding ceremony with the assistance of the vestman and the maid of honor. And at this juncture, let us give this opportunity for the groom and the bride to express their deepest gratitude to the main persons who made all this successful, their very supportive parents who helped them from planning every detail to execution. Without these people, this ceremony would not be possible. A big hand first to Mr. Jeric Pereira to extend his gratitude to his parents, Mr. Rupo B. Pereira Jr. and Mrs. Mercelita I. Pereira. Unang-una sa lahat, salamat sa Panginoon kasi meron akong magulang na katulad nyo. Wala akong alam o wala akong maalala na nangyari sa buhay ko na hindi nyo ako sinuportahan. Sobrang pagpapala kayo. Walang salita na pwedeng itulad kung gaano kayo kabuti sa akin. Simula nung mga stage ng buhay ko na sobrang pasakit ulo ako sa inyo. Pero ngayon, salamat sa Panginoon. Alam ko kahit hindi nyo sabihin, pagpapala ko sa inyo ngayon. Salamat sa Panginoon at merong Jeric Pereira na binago niya. At nandito ako sa inyong lahat. Masasabi kong mayroon akong Diyos sa buhay. Sana all. Sana lahat tayo kilalanin ng Panginoon upang maging pagpapala sa mga magulang ng bawat isa. Salamat sa inyo pa. Salamat ma. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo at never ko kayong ikakahiya. Mahal na mahal ko kayo. Sila nga pala ang magulang ko. Thank you, Mr. Pereira. Now it's the bride's turn. Again, a big hand for Miss Rebecca Garcia to thank her parents, Mr. Adilberto S. Garcia and Mrs. Cleotilde C. Garcia. 2 dekada at 8 taon, ganyan nakatagal ang sakripisyo niyo sa akin. Noon, kahapon at ngayon, hindi nagmaliw ang pag-ibig niyo sa akin. Sa Panginoon ang papuri ko sapagkat ako ay sa inyo pinagkaloob. Salamat sa buhay ninyo dahil nakita ko ang ganda ng mundo. Pinalaki, minahal, inaruga, pinag-aral, inunawa, at alam kong lagi ako ang laman ng panalangin ninyo na mapabuti. Dumating na ang araw na kukuhanin ako ng taong pinagkatiwalaan ni Lord. Kung ano ang nararamdaman kong pagmamahal sa inyo at ganun din ang ipaparamdam ko kay Jeric.
sa paraang gusto ni Lord na gawin ko. Maraming salamat po. Utang ko ang buhay ko sa inyo. At wala ako rito kung wala po kayo. Mahal na mahal ko po kayo hanggang sa maging huling hininga ng buhay ko. Thank you, Miss Garcia, for those kind words. Both of you are truly blessed to have that love and support of your parents. Sige, ano kayong dalawa? Okay, tumayo kayong dalawa. Pakitanggal lang po yung mga upuan. Talagang masipag yung group niya. Sige po, tayo po ay tumayo. At panalangin po natin. Tayo pong lahat tumayo. Tapos na po tayo. Tayo po ay pumikit at manalangin. Makapangyarihang Diyos na manilika ng sasinukob at manunubos, mayakda ng pamilya at pag-alaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo na sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob ng pag-aasawa. Hinihiling po namin na iyong pagpalain sila. Tulungan mo po sila maingatan ang kanilang pangako sa isa't isa at sa iyo. Gabayan mo po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo na ang kanilang bubuyin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw lamang ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugurin mo rin po, Panginoon, ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan upang lalo nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagkasama ay isang pinagpalang pagkasama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkalupsakin ng Republika ng Pilipinas at ng Church on the Rock International Ministry, pinapayag ko na si Jeric at Rebecca ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ladies and gentlemen, malugod kong pinapakilala sa inyo si Mr. and Mrs. Rebecca Ferreira. Palakpakan po natin, Panginoon. Jeric, yan. Walang tayo, Rebecca. Okay. Jeric, you may now... Hindi ko alam ano ba kasunod doon? You may now kiss the bride. Very. Prepare. Okay? Hindi lang ako, ha? Bibira ako ng mga 300. Sa tinagal-tagal. Hindi lang ako ng 3. Okay? 1, 2, 3, go. Parang isa pa. Isa pa, Jeric. Hindi na picture na maganda eh. Picture mo na maganda, Brad. 5 hours. 1, 2, 3, go. May the Lord bless you and give you, may His face shine upon you and be gracious to you. Thank you po and God bless you. Ito ang araw na inantay mo ng kay tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya
pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan,